Quiet. Salamat po mga kapatid. At good morning sa ibang bansa, mga kapatid sa ibang bansa. Ganun din po sa ating mga taga-Alicia. Wala pa yung mga taga-Alicia. So, batiin natin sila. Hindi na wala. Okay, dito po tayo sa ating Bible. Sa libro ni Hebrews. Hebrews, chapter 9. Ito libro ni Hebrews. Yung walang Bible, ay mga sundalo na walang baril. Okay? Bigyan nyo ang Bible yung wala. Mayroon tayong Bible isa dito. Bigyan nyo para basahin niya naman. Yung may bisita ko tayo dyan. Kasi kung sa kanyang para basahin. Hebrews, sa New Testament. Bago ang 1 Peter. Hebrews chapter 9, 23. Chapter 9, verse 23. Tayo po ay sabay-sabay basahin po ng verse 23. Go! It was therefore necessary that the fathers of things in the heavens should be purified with the same. But the heavenly things themselves with greater sacrifices and practice, O God Almighty, sa mga Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa choir at ng special number. Salamat po sa mga bisitas po namin, Ama. Nandito po sila na makikinig sa iyong mga salita upang maunawaan po nila, Panginoon. Dahil na pang simpleng way of salvation, ganun din po, O Diyos, kung paano lumago sa pananampalataya ko ng grace. Ganun din po, Ama, na patibayin mo pa o bigyan pa kami ng matibay na pananampalataya, Ama, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dalayan po, O Diyos, na patawad po, Ama, sa iyong mga nagawang kasalanan. At ganun din po, nabigyan mo kami ng puso ng pagpatawad sa nagkamalilin po sa amin. Ganun din po, huwag mo rin pabayaan po ang mga kapatid na nasa ibang bansa sa Norway. Ganun din po sa Hong Kong at Singapore. I pray din, Father, na ingatan mo rin sila sa bawat isa sa kanila. Ganun din po sa Barangay Salvation po ng Alicia. Yung mission doon ng Gethsemane, I pray, Father, and the Preacher Junior. Ingatan mo rin sila, ganun po ang mga members doon. I pray, Father, na ikaw lagi makita at lagi mo akong ikubli, Ama, sa iyong likuran na ikaw makita sa minsan. Tulungan mo ako, O Diyos, sa magpaliwanag. Wala mo kaya to explain well about thy word. It is all by thy grace mangyari ang lahat, Ama, na ang iyong salita ay kanilang pakinggan, na ikaw po ang makita. Salamat sa lahat, hindi Jesus Christ sa prayer. Amen! Lahat po magsiyuko. Dito po sa ating Bible, sa chapter 9, verse 23. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens, pattern, tinutukoy po yung pattern. Sa pag-aasawa, mayroon pong pattern. Sa pagtatrabaho, mayroon ding pattern. Sa magiging member ng Gethsemane, ay mayroon ding pattern. Hindi mo pwede wala. Ang mahalaga po dito, ang pattern ng kaligtasan ay inawit po kanina, hindi nagbabago. Kailangan hindi magbabago ang pattern ng kaligtasan. Hindi ka pwedeng magbawas at magdagdag. Na nangyari po nung mayroon akong na-enkwentro na isa sa mga coach. Walang impyerno, pastor. Buksan natin libro ng Matthew. Binuksan namin. Wala sa kanilang Bible. Blanco yung verse na yun. Will be cast to the lake of fire, tormented day and night. Nakalagay ko na eh. Wala yun. Buksan natin sa Revelation. Binuksan namin ang Revelation na doon. Hindi na natin yung tao. Bakit wala sa akin dito, blanco? Tapos pagdating sa Revelation, meron palang hell na impyerno na hindi na mamatay na ako. Tanong ko sa elder nyo. Ayan. Hindi pwedeng bawasan, hindi rin pwedeng madagdagan o dagdagan. Kasi ang Diyos, ang kanyang salita, hindi rin po nagbabago. Hindi katulad ng tao, magbabago ngayon. Pangako kahapon, nagbago ngayon. Pag sa Lunes, totoo magsalita. Pagdating sa Biyernes, nakalimutan yung pangako. Di ba mayroon gano'n? Pero ang Diyos, kailanman hindi nagbabago. Kahit tayo nagkasala, ang kanyang pangako nandiyan. Nangako ang Diyos sa mga Israel, example ng the Old Testament, na ibibigay ko sa inyo ang lupang pangako kung lamang kayo ay maging masunurin.
na yun din ang aking pangako sa iyong mga ninuno na una sa inyo. Nagkasala ang Israel ngayon. Pero ang Diyos, tinupad niyo pa rin ang kanyang pangako. Ganun po ang Diyos. Kaya God is gracious to God. God is gracious. That Christ even left the glories of heaven to take on the form of man. He knew before the foundation of the world that in order to bring reconciliation, He must be willing to assume the rule of sacrifice or the rule of mediation or mediator. Tingnan nyo. Si Jesus Christ, nagmula sa taas, hindi tagalupa si Jesus Christ. Hindi po tagalupa. I am yesterday, today, and forever. I am the everlasting King. I am the King of Kings, the Lord of Lords, said the Lord. Sino yung Lord? Ito Savior Jesus Christ. Jesus Christ, sinabi niya, I am the King of Kings. Ako ang hari sa lahat ng hari. Maliwanag po yan. I am the Alpha and Omega, the first and the last. Ngayon, binanggit ng Biblia, kung si Jesus Christ ay hindi nagbabago, si Jesus Christ hindi rin po pinapalitan ng kanyang mga pangako. Ang mga pangako na ibinigay sa atin ng Diyos na ito pa rin. Pero ang tao, pag nangako, nagbabago. Dapat palitan naman natin yung ugali natin nagbabago. Kung ang babae, hindi pwedeng mag-leader, hindi pwedeng baguhin yun. Pag lalaki ang dinalaga, lalaki. Walang lalakwe. Ito si Jonathan, pag lumalan ako, ay, lumad yan. Eh, Brother Eric, yung maglakad dito, macho naman, kayo maglakad mag-isa. Gusto niyo ba magpalda mga men? Ito si Brother Eric, paldahin natin. Amen. Sige. Maganda ba tingnan niya? Pero pag babae ang pantalon, gusto ng mga men. Bakit kayo? Baliktad naman. Pag lalaki ang magpalda, gusto ba mga women? Hindi. May ganyan yan sabihin niya. Kaya, kung ano na itinalaga ng Diyos, huwag natin pong baguhin. Kung ano ang sinabi ng banal na kasalanan, huwag natin din baguhin. God was under no obligation to send Christ to mediate a covenant that will bring us back to Him. Ang Panginoong Diyos ay wala siyang obligasyon na suguin ang kanyang bugtong na anak para tayo maibalik sa Kanya. Kasi tayo po ay lumayo sa Diyos dahil mas minahal natin ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, yun po ang naglayo sa atin sa relasyon sa Diyos. O yun pong kasalanan na yan, yun po ang sumira yung pagitan natin sa Diyos na relasyon na mabuti. Pero minahal natin ang sin. Kaya nagalit ang Diyos. Amen? Nagalit ang Diyos. Pero dahil po ang si Kristo ay hindi po pinilit, kundi ito ay voluntary to intervene the affairs of men. Si Jesus Christ ang naging mediator na magitan sa Diyos at ang tao. Kung wala si Jesus Christ, kailanman walang maliligtas. Kailanman walang maliligtas, hindi pwede ang church ang tagapagligtas. Dahil ito pwede sunugin. Ang tagapagligtas, yun pong nagmula sa taas. Na siya ay bumaba para hanapin at iligtas yung wala sa liwanag. At sinumang sumampalataya, yun ay maligtas. Bakit? Ang dali naman maligtas. Madaling maligtas kasi mayroon na pong nagbayad. Ay kung wala nang nagbayad, ay hindi ka pwedeng maligtas. Kasi dapat kang magtrabaho para maligtas ka. Pero sabi naman ng libro ni Psalm at saka sa Isaiah, ang katwiran at ang kabaitan ng tao katulad lamang ng basahan ng madumi. Kung pag malaki mo na ako'y mabait, sabi ng Biblia, yung kabutihan na pinapakita mo, may ahambing lang isang basahan na madumi. Ganun po ang tingin ng Diyos sa atin. Dahil tayo po ay madumi, panlabas, madumi, panloob. Dalawa, meron sa atin. Panlabas, panloob. Ano yung panloob? Madumi ang ating dugo. Ang pwedeng maglinis, hindi sa magitan ng paggawa, pag-anit. Ang pwedeng maglinis ay ang dugo ni Kristo na lumana sa bundok ng Kalbaryo. Wala pong
katubusan ng tao, kundi sa magitan ng dugo na dumanak po sa bundok ng Kalbaryo. Sa magitan ng dugo, yun po panili sa atin, sa ating mga nagawang kasalanan, dahil ang kanyang dugo, makapangyarihan. Covenant is defined by the term testament. Testament, which reveals what we have been saved from. Inireveal niya kung saan tayo naligtas. That is in the covenant. Yung testament reveals what we have been saved to. In the future. Kaya, what we have been saved to. Saved to what? To become a member. Heavenly member. From. Maligtas ka na nanggaling po sa dilim na ikaw napunta sa liwanag. Kaya, mahalaga yung covenant. Yung covenant po, nagkaroon ng covenant sa mga chosen people Israel na ayon sa Old Testament. Covenant. Yung pong testamento, tinutukoy po yung to give for clear divine as aspect of salvation na i-detail na po sa New Testament po yung paraan ng kaligtasan na ayon sa banal na salita ng Diyos. Ano ang paraan? Ang stand ng Baptist, for by grace are you saved through faith in that not of yourself. It is the gift of God, not of work, lest anyone should boast. Naliwanag naman yan. Hindi pa lang maintindihan naman po ito. Sa biyaya, kayo ay naligtas. Sa mamagitan ng, gawa. For by grace are you saved through faith. Sa pananampalataya. Pananampalataya mayroon ako, biyaya ang Diyos. Hindi ka pwedeng maligtas kung walang nangaral. Nangaral lang mula sa banal na kasulatan. Kaya in the Old Testament, it is by the blood. Ano yung blood? Dugo ng mga kambing, dugo ng mga baka, dugo yung mga animal. Para mapatawad ang ating kasalanan. Pero never na tayo po'y mapagaling sa ating mga kasalanan totally. Kailangan tayo mag-offer yearly. Ganyan. May 6 months mag-offer. Marami tayong i-offer sa altar. The altar of the Holy of the Holiest. Pero in the New Testament, isang lamang dumanak na dugo. Minsan lamang na tayo po ay tinubos ni Kristo na hindi na uulitin. Okay? Ang sinumang magdasal ay katwan. Kaya ang title ng mensahe, The Cost of Sacrifice Guaranteed Eternal Blessing. The cost of sacrifice or the price of sacrifice guaranteed eternal blessing. Kung muna nga punto sa chapter 10 verse 1 to 4. Chapter 10 verse 1 to 4. Failure to perfect the comers. Comers referring to the sinners. Yung perfect access to the throne of grace. Okay? Failure to perfect the comers. The continuous nature of sacrifice of man, the need of repetition reveals the imperfection of sacrifice of the old covenant. Yung pong pagpapatuloy ng sacrifice o paulit-ulit. Natulad ko yung Ave Maria na kung ng grasya. Ulit-ulitin. Nasa rosaryo po yun. Our Father art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, amen. Ave Maria. Ulit-ulitin. Okay? It will reveal the imperfection. This kind of sacrifice repeatedly. Tinabi ako. Hindi mo pwedeng unutin ng Diyos. Kaya, ang sabi niya, Apostol Pablo, saying that the argument for the weakness of the Old Testament, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Imposible sa magitan po ng dugo ng mga animal ay tayo po'y mapatawad. Ang mga worldly ways how to be saved, tingnan niyo po in the Old Testament, the Tower of Babylon. Ginawa po nila ang Babylon yan para sa ganon ay maabot nila ang langit. So by works. Ang magitan ng paggawa ng mabuti, tayo po'y maligtas. So, no agaramid ka pa lang ti mabuti, nasaya. Ang kapay na naligtas at agar-aramid ka pa ilaan. Present tense yun eh.
Nagaramit ka pa ng asya at hindi hambang ako na nga, nakaaramit kang tinasayaan. Nagaramit ka pa ng tinasayaan. Kasi ano nga ka nakaramit nasaya at imay ni kamatayan. Mayat ko man, pakadalang ni patay ko na umay kaalain mo bigat ni alas 3:40. Oh, 3:35. Okay, kung pisarang ito ibaso ko na. Kasi kumahambay. Bigla mo may ipupusay mo tayo. Imuna ni kamatayan, di ka pa nakaramit tinasayaan. Dako na tibibya, awan na lindig, awan ko rin isa. Awan ti makasurot sa pulo nga bilin. Tayo sa pulo nga bilin, i-reveal na bukas ano ti tao, nadangkas sa mo niya ako Diyos. At dahil in detail nga gani tayo ano nabitas. Taga-reveal ti 10 Commandments, hindi taga-pagligtas ang 10 Commandments. Taga-reveal. Ano ti taga-reveal ya? Taga-bugan. Diba? Yan yung trabaho ti 10 Commandments. Ayatul ti Diyos mo daan, may pigsam ti daan, trabaho. O yan. Masurot mo tayo dyan, kakarigato pa sa Lunes pa lang yun. Paano sa Martes? Ayan. The Tower of Babylon. Anya ba? Ang worldly ways how to be saved is ang magitan ng ordinances or church ordinance. Ano ba yung ordinance ng church? Maging tayo. Ano pa ang ordinance ng church? Proper attire. Kailangan mga asset na kaparot. Yan. Hindi ka paliligtas kapsa. Ano ba? Kailangan ibigay mo yung kapo. Manusweldo mo yung Sister Grace. Pero di pastor 200. O ikaw mo ibigay mo. Nga mo ibigay, hindi ka maliligtas. Yan. Ordinance, ordinansa. Ano pa? Church prayer repetition. Mga simbahan na nalain paulit-ulit. Ano pa? Church organization or ritual. Ritual, DJ nature. Ugali, tradisyon. Ritualistic, ritual. DJ ugali. Nagda na tayo kanibo. Nagalutan ko na isa. Madi lang dyan, no? Nagda na tayo. Kaya daragan ito. Ito delikado ribon ka, ribon na nangisip. Naribon di ang dagat na ito. Sinyalis nga na tayo. Hindi niya gawin, kaya namin din ang isip, hindi gawin din po ti Roma. No, dana tayo. Ikan dati, balo dati ng isip, sign of rebellion. Natayan kami kuman, kami nga tagabantay, natayan kami. At bago kami din ang isip namin. Ibig sabihin, minadimig, pinatay lang ng usap na rebellion. Sino tipong matay? Ilocano. Natayong na natayan, bago dati ng isip, kapinatay, taga-Ilocano nga. Narangkas kayo, pinatay ko yung nakalaban-laban dyan. Disagree. At no, natay di tao, takupak na napos, takupak ibagyo, kupak dami, dati daga, awan kukuhay, no, da na tayo. Sige, nakaya ko yung makanta. May talente, ritualistic, ugali, tradisyon. Sana mabalin na yung word Lewis na dagat, ano may ayon na, hindi lang tutuwa ang Diyos sa mga bagay nito. Hindi na tutuwa. Sana tutuwa ang Panginoon. Kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, di bali, ang mga tao ay kaaway mo, basta ang Diyos matuwa sa iyo. Eh, sabi ng Bible, if you love me, obey my words. Pag sa pagsunod mo sa aking sinasabi, yung sabi mo ng Bible, ang mga tao ay hindi sumasang-ayon sa iyo, i-hate ka. Umayaw sa iyo mga tao. Bakit? Hindi ka nakikompromise sa kanila. Pero doon natutuwa. Pero pag kaibigan mo ang word, kaaway mo naman. Hindi ka pwedeng maglingkod ng dalawang master. You cannot serve two masters. Either you hate the one, love the other. If you love the Lord, hate the world. Ano yung hate the world? Ayaw mo yung ugali ng sanlibutan. Ano ba yung ayaw sa sanlibutan? Alam niyo yung brother mo rin, ano yan? Ano yung kapatid? Ano pa? Brother Brendo, alam niya, may tinatago yan na bote-bote sa likod, hindi ko pwede ang kapatid. Hindi yung bote-bote dyan. Kasi sabi ng Bible, ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. Doon nananahan ang banal na Espiritu Santo pag gigibain niyo ang tinayo ni Cristo. Yung templo na kanyang tinubos sa bundok ng Kalbaryo, titirahin niya o gigibain niya rin ang gigiba sa templo ng tinayo niya. Anong tinayo yung templo? Ito, pag-aaral niya ito. Gigibain niya.
Kaya kayo mga binata, huwag yung lulukoy ng mga dalaga. Sisirahin mo ang kanyang katawan dahil sa hangarin mo masatisfy. Katawan ng Panginoon yung nasa katawan niya. Doon naman na ang banal na Espiritu Santo, sisirahin mo. Doon naman tayo galing lahat. Hindi ka marunong rin yung respeto pinagalingan natin. Kaya Jonathan? Hindi ko pwede nila. Marunong tayo respeto sa kanila kasi doon din tayo galing sa kanila. Mas lulukoy pa. Hindi ko pwede gano'n. Kaya hindi pwede yung mga worldly ways, yung mga paraan ng tao sa lupa, at ang mga continuous sacrifice of men. Katulad po yung dating gawa ng mga tao na kailangan mag-alay upang sila po ay mapatawad ng Diyos. Wala na po yun. Tingnan niyo po sa Psalm. Example sa Psalm 103 verse 12. Basahin niyo po yun. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Yung west at saka, yung sa east, malayo ang pagitan. Ganun po kalayo ang pagpatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Hindi mo malapitan. Malayo. Sa Micah 7:19, Thou will cast all their sins into the deep of the sea. Sa Micah 7:19, pag magpatawad ang Diyos, itinapon ko na sa pinakamalalim na dagat ang iyong mga kasalanan. Sa Isaiah 38:17, Thou hast cast all my sins behind thy back. Ibig sabihin, itinakwil na o tinanggal lahat ng ating mga kasalanan. Hindi kailanman lilingkunin ng Diyos. Hindi ka tulad ng tao na pinatawad ka ngayon, pwede ka makikimpuan ka lang kitang bukas tawarin kita ngayon. Pero makimpuan ng kitang bukas. Yan ang tao. Delikado ka pa rin. Patawad sa ka-Espanyol, wala sa puso. Pag ang Diyos magpatawad, heartily. Amen? Yun ang dapat sa ating tularan, mga kapatid, pag tayo magpatawad. Sa Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. Ang kanilang kasalanan at ang kanilang ginagawang masama, kailanman hindi ko na iintindihin, hindi ko na alalahanin. Ganun po magpatawad ang Diyos sa atin ng makasalanan sa Kanya. Pero ang tao hindi marunong magpatawad. Kinain mo lang kanya mo lang, wala na. Ganun po ang tao. Praise God! Sa Isaiah 40 verse 3, He sent His messenger. Ang sabi ko ng messenger niya, the voice of him that cried in the wilderness. Inihanda itong minsahiro na mayroong pong tagapagligtas at tagaayos ng kasalanan ng tao. Dahil ang Diyos galit na galit sa mga tao sa lupa. Mayroong nangaral. John the Baptist. Anong pinangaral? Umanib ka na sikta. Hindi. Pinangaral niya, makasalanan kayo. Si Jesus Christ ang kailan. Naglaro ka rin. Sa Matthew 3:1, in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Naglaro pa. Managbaso na alam na tao. So Mark 1:1-3, the beginning of the gospel of Jesus Christ, when He sent His messenger. Maniwala po. Ang unang nangaral ng Ebanghelyo ay si John the Baptist. Mula po sa salita ng Diyos sa Mark chapter 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. When God sent His messenger to preach the coming Messiah. Number 2, for the second point. Sa chapter 9:25 down to 28, the finality of the sacrifice of Christ. The finality of the sacrifice of Christ. Christ offered His own blood. It was eternal. Christ offered His own blood once. Once. Cannot be repeated to take away the sins of the world. His word is enough. No need to add or to make other way how to be saved. It is only by biblical way how to be saved. Amen? Amen. We see the ultimate purpose of sacrifice of Christ. It was to put away sins. Christ came to earth as a man with one goal in mind. That goal was to be accomplish the will of His Father as an obedient servant. Only Christ could fulfill the demands of God's will. And without His faithfulness to obey
the people believe. Amen. Apay manungay ati ako Diyos, pastor. Apay nga, ni Jesus Christ kay manungayo ako Diyos. Ni God the Father ako Diyos. Dinuwa ti ako Diyos ay. Ha? Ige Old Testament libro ti Exodus. Ni God the Father kailanman hindi naging tao. Tama yan. Paano i-explain nyo? Adyo yung Espiritu hanong makita, hanong magbaling na tao, diyan hanong magbaling na tao. Pero yung Espiritu, pwede sumangkap sa laman. Amen. Yan. Doon ang ulang itong mga ito. Ha? Sumangkap sa laman kasi sabi ni Gabriel, Maria, manganak ka ng isang lalaki. Sabi ni Maria, paano ako magkakaroon ng anak? Eh wala pa akong lalaki na kasama o maging asawa. Sabi ni Gabriel, ang iyong ikinabubuntis is the Holy Ghost. Capital H, Capital K. Pag-aralan mo sino yung Holy Ghost, papunta ka sa Genesis. Okay? Ano po yan? Ha? Maliwanag po yun. Kaya, maliwanag na yung Holy Ghost, noong lumabas, nabalot ng laman. Nabalot ko, ilasak. Kasi sumang ko na ni Jesus Christ, nagsasawa ka na siya, nagsasawa niya ang mga anak niya. Kami ang makiti siya, may sa kami. Yan, yan pala kami, pwede na mag-get ha? Sa John chapter 14, yan ko na nandiyan, unat ni Tomas. Panginoon, ipakita mang kada kami ni Ama, kituntit ko kami, kuna ni Tomas. Dapat sumbat ko man ni Jesus Christ, by ang Tomas, tanong, may kanto anay, pakilala ko sa iyo ni Ama sa langit. Nana ko maa. Yung saan mo, isumbat na kayo. Nabayaga ko na makikadwa kada kayo. Anak pa lang ng amo, Tomas. O, pangkaan niya eh. Ha? Nabayaga ko nung I have been with you. I have been with you. Ha? Ha? Nabayag na kada kayo. Anak pa lang amo. Ha? Matagal na ako yung kasama. Hindi mo pa ako nakilala, Filipe. At sa lungsod ni Filipe, ipakilala mo nga sa amin ang Ama at kontento na kami. Dapat ang sagot ni Jesus Christ, huwag kang mag-alala, Tomas. Pakilala ko sa iyo ang Ama sa langit pag dumating ka sa langit. Ay hindi. Matagal ng panahon na tayo na ako'y iyong kasama, hindi pa ako nakilala. Kahit grade 1, naintindihan nyo. Kaya huwag kang magbasa ng Bible. The finality of the sacrifice of Christ. So nalawag ng kakapsat, only Christ could fulfill the demands of God's will. Ang standard ng Diyos, napakataas ang kanyang standard. Wala pong makahabol sa kanyang standard, maliban sa gandasan. Bakit? Yung kanyang anak, sabi ng Panginoon, hindi ang Ama ang hahatol sa mga tao, kundi nasa anak ang hahatol. Si Kristo ang tagapaghatol sa judgment. Dahil pinagkaloob ng Ama sa anak ang kapangyarihan na hatulan. Kaya maniwala ko yan. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Ipinakilala sa atin ng Biblia, the only way going to heaven, at ang hell ay sarado sa atin kung si Kristo ay yung kong pinanggap. Okay? So maniwala ko, the finality of the sacrifice of Christ. Tingnan niyo po. Okay, naglakang timangsalakan kada kayo. Ang dali naman maligtas. Ay, alaala sa mga hindi pa nakapan, ha? Okay, ang dali naman maligtas sa inyo. Manampalataya, ligtas ka na. Bakit naman si Lucifer? Eh, nanampalataya si Lucifer. Ligtas ba si Lucifer? Hindi. Dahil si Lucifer, espiritu. Kaya man hindi maliligtas si Lucifer. Kasi espiritu. Dalawang klase mananampalataya. Nanampalataya kung daw ang without the heart. Ang sinasabi ng Bible, manampalataya ka with the heart. Hindi sa mind. Okay? Yan gusto ng Bible. Manampalataya within the heart. Buong puso. Maliligtas ka. Pero kung manampalataya from the mind, hindi ka maliligtas. Yan. Hindi ka kailangan maligtas from the mind. It should be from the mind. Si Satan, espiritu, kailangan hindi maligtas si Satan dahil sa langit pa lang, sentensyado na. Nung nagrebelde sa Panginoon, isang espiritu si Lucifer. Nahanda na, kaya nahanda ang hell dahil kay Satan. Pero kung susundin nila si Satan, kung mga tao di ba kilala kay Kristo, ay susunod sila kay Satan.
Valid po yan. Kaya, if you want to be saved, mayroon tayong requirement. Una, tanggapin mo ikaw yung makasalanan. Pangalawa, humingi ka ng tawad. Pangatlo, tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo. Ang sinuman ang mayroon sa anak, mayroong buhay. Kung wala sa iyong anak, walang buhay. Kasi hawak ng Panginoon Jesus Christ ang buhay. Ano yung buhay? Eternal life. Dahil pinagkaloob ang Ama, kapangyarihan sa langit, sa lupa, kung lahat mayroon sa kapangyarihan sa langit, ay naibigay na sa akin. Kaya si Jesus Christ ang ating papangaral. Hindi po ang kapilya. Hindi po si Mario o si San Papa. Ang papangaral, hindi si Kibuloy, kundi Jesus Christ. Jesus Christ Bible. Merong Antichrist. Amen? God the member say, God Almighty, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat po Diyos sa mensahe ng Panginoon na si Jesus Christ lamang tagapagligtas. Na nagsakripisyo, iniwanan po ang kapangyarihan sa langit. Iniwanan ng trono sa langit, bumuka sa lupa, para isakripisyo ang kanyang sarili, para sa aming Diyos na hindi namin kaya iligtas. Ay yung aming mga kasalanan. Nasalalay lamang kay Kristo upang hugasan ang aming mga kasalanan sa magitan lahat at tumanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas Panginoon. Salamat po Diyos sa magitan ng biyaya ay nagkaroon kami ng eternal life. Salamat Panginoon sa magitan ng biyaya. Nagkaroon kami ng pagkakataon pangunawaan ng Ebanghelyo. Salamat po Diyos na ang iyong sacrifice ay hindi namin kayang i-match sa bawat sacrifice po namin. Napakalayo ang iyong standard. Pero naabot namin po Diyos ang iyong standard sa magitan ni Kristo na iyong only begotten Son. I pray, O great God, na muli pong mananampalataya na pumarito sa altar at kami po'y magbuklod sa panalangin. Na kami po yung Diyos na sasabihin namin sa inyo at kayo naman ng puso namin. Kami po yung nalangin mo, Panginoon, salamat po sa pangitan ng iyong salita na natula sa pagpapatuwanan. Bahay po, Panginoon, na mga members, hamunin mo sila. Mga men upstairs, mga women downstairs. Welcome forward sa aming mga bisita. Sa aming mga bisita, ito ang tanong ko sa inyo. Pag tayo namatay ngayon, tiyak ba ang langit 100%? Kung tiyak, taas mo kamay. Pag hindi, huwag mo taas. Thank you, brother. Sa mga hindi nag-forward, gusto nyo ba isama kayo sa panalangin? Why not? Why not? Bakit naman hindi kayo itaas yung kamay? Pastor, isali ba ako sa panalangin? Meron akong kapatid na hindi paligtas. Hindi niya alam ang kaligtasan. Hindi niya alam na si Kristo lang ang paraan. Meron ba dito na gusto mo ang iyong mga magulang, ang iyong kapatid, o ang iyong mga lola at lolo ay maligtas naman sila? Meron ba kayong gusto mong panalangin sa kanila? Okay, thank you, brother. Sino ba ang mayroon? Thank you, sister. Thank you. Pagkilabas po. Sino ba? Ang gusto ipanalangin ng mahal nila sa buhay. Yung mga pamangkin, uncle, tita, tito. Gusto nyo ba silang maligtas? Raise the bar. Taas yung lima yun. Ito na yung pastor. Isali ka lang. Kaya kuman. Isali. Kaya tita siya. Kaliwitihan na nagsubar. Ano ba ang problema mo sa? Kung mayroon kayong problema personal, may address sa mga pastor, including your prayer, I have a problem personally. Why not address sa mga gusto magkilay ko na niya? Meron ba sa inyo ko? Pastor, may mga problema. Sa Diyos ko lang sasabihin ang problema ko. May include mo naman ako sa panalangin. Meron ba gano'n? Okay, thank you, brother. Sino ba ang meron ko sa pagkas ng kamay? Pastor, I have a problem. Pwede sabihin sa inyo. Only God.
Sabay tumawag Diyos sa buong kami. Naunawaan ko nila ang gusto ko parating ko sa kanila. Na ikaw ang nakita sa mensahe, Panginoon, hindi ang iyong igulo. I pray, Father, lahat ng forward ko, Panginoon, ang mga kailang dalangin na ikumisa ko today, and please, so that you can believe in this, Lord. To answer their prayers according to their grace and mercy. Ikaw na Diyos, maunawaan sa ng panahon. Alam namin ng Diyos na mapagsagot ka sa panalangin. Alam namin ng Diyos na you are an impossible God. Mysterious God. At maunawain sa lahat na ayaw po mga hinahin at problema. I pray, O great God, please, sa inyong bawat panalangin ng bawat isang dito sa akin. Meron mga kapatiran ng Diyos na dumalong. Meron silang sarili panalangin sa kanilang sarili. Hindi ko alam ang laman ng kanilang puso pa yan. Pero alam mo, Diyos, sa puso ng bawat pa. I pray, O great Father, na please answer his prayer or her prayers, Father. Maaaring ang healing to faith, please give her, give strength, spirit. Ano po kailang mga frustration, ano po Diyos ang kanila pong mga hindi nasabot na panalangin, ay tumutan sa tayo ng Panginoon. Na mayroon ng mayroon ang purpose kung bakit nangyari ang nasa. I pray, O great Father, bigyan mo sila ng comfort. Bigyan mo sila ng joy, Father, magpatuloy maglingkod at lagi makita sa aming Panginoon. Mayroon din mga bisita o Diyos, first time, second time, o third time, I pray, Father, na ituwid mo sa kanila o Diyos, o iwasto mo, na walang alangan o Diyos na ang kaligtasan ay nasalalay namin sa Diyos Jesus, dahil yung hindi ka sa wala na ibang tagapagdito sa lupa, kundi yung bumaba mula sa langit, na si Kristo Jesus na bumaba upang kami kulitan sa kaligtasan. Meron nagtaas o Diyos, ay pray, Father, bigyan mo sila ng katatagan mo pa ng palataya, magpatuloy maglingkod. Nanawa, hindi ito ang huli ang pagpunta nila dito. Kundi ito po ang the beginning na may kasunod na pagpunta ko pa magpunta sa nila. Ano ba ang may sa bago? I pray ng Panginoon, ay bless mo ang bawat isa ng dito ngayon. Sa lahat ng nila-forward, ay kumita ko dyan, take care of them. Ano po ang kailang dalangin? Dalangin po Diyos, itisip mo kami na may kagalakan ng kasiyak. Thank you for the provision of Christ. And Jesus Christ, Amen. God